So kung makikita nyo dito, meron tayong mga galing siya sa downtrend, sa daily chart. And then pagdating dito, meron tayong mga uptrend for how many days. Now, pag maghahanap ako ng mga retracement trading, ang style ko is bumababa ako agad sa 1 hour. Guys, welcome to our 30-minute trader channel, no? So ngayon, may papakita ako sa inyong style kung paano ako maghanap ng mga day trading opportunities. Kumbaga, quick in, quick out lang, no? Ito, kasi kaya ako siya ginagawa is because gusto ko lang sumundot sandali ng trading. In other words, ang hinahanap ko dito yung retracement or yung pullback ng isang chart na nangyayari. Okay, so sige, let's begin. Ngayon, hahanapin ko yung under mate formula, di ba meron tayo area of value na tinitingnan or otherwise known as yung mga support or resistance. So ito, sa 1 hour, pwede ko siyang matreat as a resistance. Pero syempre, hindi pa natin alam kung ano yung magiging takbo nitong last candle and because Asian session pa lang, okay? So let's just assume na ito yung magiging strong resistance ko for the moment dahil tinitingnan natin ang live chart. Now, ang gagawin kong sunod, from 1 hour, bababa naman ako papuntang 15 minutes. Yan. Pinakasagad ko yan, 15 minutes. So, bakit 15 minutes ang tinitingnan ko? Isa sa mga time frame na tinitingnan ko kapag retracement. Kasi kapag 15 minutes, mas marami akong mga candles na nakikita o kumaga mas marami akong data. Nalalaman ko kung ano yung mga pwede kong area of value na pwede kong pasukan for the short term. So now, kung pagdating ko sa chart, eto kung makikita nyo, meron tayong bump dito. Meron tayong dito, resistance na hindi natuloy. So, possibly, kaya dyan ko plinot yung area of value ko. Ito yung parang target area ko na kung saan yung pwede niyang maulit yung resistance na yan. Okay? Yung short term niya. Now, anong ginagawa ko pag na-establish ko na yan? So, meron na tayong M, meron na tayong A. Ang sunod ko naman, di ba, yung T, yung timing of entry natin. So, ang gagawin ko na lang dito is maghahanap ako ng bearish confirmation candle. No? So, let's say, yan, marami tayong mga, mga confirmation candle. Panoorin nyo yung mga videos dyan, kala Coach Job, kala Coach X, yon, marami silang na-discuss about that. So, ngayon, ang sunod kong i-plot is yung tool ko for short position. Okay. So, kung kita nyo dito, sa tool ko, meron akong 1:1, diba? Na risk to reward ratio. Ngayon, ang target ko is approximately mga 15 to 25 pips lang. So, bakit? Kasi ang mga retracement, usually, yung mga retracement trading, dun siya nangyayari. Yung, kumbaga, quick in and out lang naman ako. Kaya, talagang for the short term, kung pwede nga lang hours ko lang siya hawakan, pwede. So, ayan. Isa-set ko na lang siya dito. Kung may lumabas na confirmation candle, kung may nakita akong bearish confirmation candle, then isa-set ko na lang siya. Yan ang isa sa mga tips ko kapag naghahanap ako ng mga trades or pagka-retracement lang. Okay? Hopefully guys, no, may natutunan kayo sa video na to, no. So later on, kasi wala pa akong timing of entry pala, so hindi ko pa siya ma-execute right now. Dahil wala pa yung confirmation candle na hinahanap ko. Pero once lumabas na siya dito sa time frame na to, then definitely pwede ko na siyang i-quick sell. So, yun lang guys. So, thank you for watching and I hope may natutunan kayo or may napulot kayong bago. So, of course, comment down below lang yung mga gusto nyong topics na i-discuss natin next time, no? Para magkaroon din kayo ng idea and tuloy-tuloy yung learnings nyo. So, thank you guys and see you all sa next video. Bye-bye!